May balita mga tol na maglalaban raw si Teofimo Lopez versus Devin Haney. Ayon nga dito sa report, potential daw na maglaban ng dalawa. Dedepensahan ni Lopez ang kanyang WBO laban kay Haney. Pero may live nga po ngayon si Teofimo Lopez mga tol at hindi raw totoo ang balitang ito. Hindi raw alam ni Teofimo Lopez kung saan nanggaling ang rumors na ito. Wala raw pag-uusap sa pagitan ni Haney at Lopez sa ngayon. Where all these rumors came out of, man? This shit came out of hat. It's crazy. I haven't had no contract. Matatandaan na ginawang WBC champion in recess si Devin Haney kaya wala siyang hawak na titulo. Samantala si Lopez hawak niya ang WBO super lightweight belt. Sa ibang banda naman, Turki Al-Sheikh sinabing I finalize a deal to acquire 100% of the Ring magazine. I want to make a few things clear. Abangan daw natin ang bagong rankings ngayon sa Ring magazine dahil magiging patas daw ito at walang politika sa paglagay ng ranking. Ibig sabihin nito kinuha na ni Turki Al-Sheikh ang The Ring magazine. So abangan natin ang mga bagong plano ni Turki sa boxing. Sabi niya babaguhin daw niya ang boxing ngayon na pinasukan na ng politika. Gusto makita ni Turki na maglalaban itong malalakas bawat division. Kasi ang ginagawa ngayon ni Turki, kung sino yung mga gusto ng fans na maglaban, ito ang kinakasa. Maganda ito kung magkaroon ng parang tournament sa bawat division. Maglalaban na yung mga top ranking at kung sino ang matira, yun na ang magiging champion. Sa ngayon kasi mga tol, 4 ang champion natin sa bawat division. Minsan hindi pa natin makita na maglaban itong mga champion, yung tinatawag nating unification fight. Kaya maganda kung obligadong maglaban ang dalawang malakas sa isang division para wala na tayong tinatawag na iwasan sa boxing. Sa ibang banda naman, Teddy Boy Atlas sinabing mag-ingat raw si Jake Paul kay Mike Tyson, lalo na sa round 1 and round 2. Mararamdaman daw ni Jake Paul ang bagsik ni Mike Tyson sa mga unang round. Hanggang 8 rounds nga lang po ang laban nila at 2 minutes per round lang. Hindi nila sinunod yung pang-professional fight na 3 minutes per round. Samantala sinabi ni Jake Paul matapos daw ang laban niya kay Mike Tyson, isusunod niya si Canelo Alvarez. Maglaban daw sila sa cruiserweight division 200 pounds. Sa ngayon lumalaban si Canelo sa 168 pounds. Malayo yung sinasabi ni Jake Paul na paakyatin niya si Canelo sa 200 pounds. Ano naman ang gagawin ni Canelo sa 200 pounds para lang labanan si Jake Paul? Maliban na lang kung opera nito ng $200 billion. Sa ibang banda naman, Keyshawn Davis, tinuruan din pala ito ni Floyd Mayweather. Matapos manalo si Keyshawn Davis nung nakaraan, hinamon niya agad si Tank Davis. Marami ang nagamon kay Tank Davis ngayon pero may paparating na laban ito kay Lamont Roach na galing sa super featherweight. Binabatikos ngayon si Tank Davis bakit daw niya nilalabanan itong maliliit na fighter. Marami namang opsyon si Tank Davis na pwedeng labanan pero bakit si Lamont Roach pa ang napili. Kaya binabatikos din ni Timothy Bradley ang kakayahan ni Tank Davis. Kasi karamihan daw sa laban ni Tank Davis, pinipili yung kayang talunin.